lang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. At ito po ang programang Lunas Extension, ang ating 30 minutes ng talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan. At ngayong gabi, tungkol po sa ating oral health, ang ating pag-uusapan. No? Ito po ang ating discussion ngayong gabi. Siyempre, dahil sabi ko nga, oral health, makakasama po natin isa pong dentista. Graduate po siya ng Doctor of Dental Medicine sa Iloilo Doctors in 2016. He passed the licensure examination in 2017. Also, meron din po siyang EBM sa Craniodontics at Ortho sa Light Orthodontics and undergoing surgery sa Metropolitan Medical Center. Kasama po natin ngayong gabi sa ating programang Lunas Extension si Doc Spark o sa Doc Apimi Sopetran. Doc, magandang gabi sa'yo! Hello and good evening sa inyo lahat. Good evening, Ma'am Faith, especially sa mga tagapanood at tagapakinig from Luzon, Visayas at Mindanao ng Lunas Extension dito sa DZRH. Magandang gabi sa iyo, Doc. No? At sabi ko nga kanina tungkol sa oral health, pero dahil marami na rin tayong natalakay tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa ating oral health. No? Itong certain topic natin this evening ay tinatawag natin na awareness tungkol sa TMJ disorder. Yan na. So madalas kasi, Doc, 'di ba, parang lagi may TMJ ako. 'Yun ang madalas na naririnig natin sa mga tao na nakakaranas ng ganitong problema. Pero tama pa, Doc, ang TMJ ay parte ng ating bibig, hindi siya disorder. Ang TMJ kasi, it stands for the temporomandibular joint. And syempre, pag sinabi nating joint, it's a part of the body where two or more bones na nag-meet and it allows movement. So temporal meaning ditong side of the head, and at the same time yung mandible na part natin is yun sa lower jaw. So pag nag-form yun, TMJ siya. And mostly na common ko na encounter sa mga patients is sinasabi nila na, Doc, meron po akong TMJ. Minsan binibiro ko na nga rin na ako rin po, ma'am, meron. Pero kidding aside is yun, ang ibig sabihin nila is meron silang dysfunction or disorder na hinaharap. Pag sinabing TMJ, Doc, sabi mo nga it's a joint, no? Ano yung pinaka-function nito? Ang function kasi ng TMJ natin is nagpa-facilitate siya ng movement ng lower jaw. So yung jaw na to, it allows a range of movements like translation movements. Ibig sabihin is pag-forward or pag-atras, pag-side, and at the same time, pag-open and close. So basically, itong TMJ, very useful o gamit na gamit siya na joint. Tama ba, Doc? Yes, tama. Ginagamit natin siya sa speaking, biting, and at the same time, other things pa throughout the day. And syempre, throughout your life na rin. So bakit, Doc, nagkakaroon ng problema sa TMJ ng isang tao? No? Nasabi nga, pag pumupunta sa mga dental clinic, Doc, may TMJ ako. Pero ngayon, kinokorek, dapat ang term, may TMJ disorder yata ako, Doc. No? So bakit ba nagkakaroon ng problema, Doc? Dahil din ba ito sa hindi tamang pangangalaga sa ating ngipin?
The most common kasi na problem regarding sa TMJ is malocclusion or yung asa bite natin. And at the same time, yun na experience natin is through sometimes may accidents, nangyayari din yun. And yeah, and sometimes pag may bone disorder yung pasyente, it happens dun sa TMJ natin. So kumbaga Dok, yung mga boxers, yung mga active sa mga sports, madalas ba nagkakaroon ng problema dito? Yes, like sa contact sports kunyari, masapak ka, masiko, and mga things like that, it can contribute or worsen or pwedeng magkaroon ng TMJ disorder yung isang pasyente. So ngayon naman Doc Spark, syempre tanong ng mga listeners sa televiewers natin, no, how can they tell na may problema yung kanilang TMJ? Ang first and noticeable kasi na problem regarding sa TMJ is the clicking sound or popping sound. So minsan pag nag-open tayo ng jaw natin, may maririnig tayo nag-click or nagpa-pop. So it could be na isang symptoms yon. Pero there are a lot of symptoms kasi when it comes sa TMJ, like for example, these are the commons and sometimes uncommons din, na pag dito sa ear side, may mafe-feel ka na pain. Sometimes nagkakaroon ng tinnitus or yung parang sound like na naririnig natin kahit wala namang nagsasound. Yung parang, and sometimes, ganun ba yun, Doc? Yes, tama. Yeah, and hearing problems din. And sa head minsan, nagkakaroon tayo ng headaches or di naman kayo dizziness. Pero disclaimer lang, hindi lahat na pag nagkaroon ka ng headache, may TMJ na ako na dysfunction, hindi ganon. So, mas better talaga na i-check muna ng dentist ninyo, especially kung meron nagpa-practice siya ng pag-treat ng TMJ. Sometimes sa jaw din, pag naghihirapan kang umuya, or kaya nagkakaroon ka ng difficulty na pag-open ng bibig, and sometimes nagkakaroon ng swelling, sometimes din, like pangangalay sa neck and may discomfort, and sometimes nag-radiate siya sa lower back. So ang dami palang apektado nitong Yes. pag nagkaroon ka ng problema sa TMJ, pwedeng sakit ng ulo. Paano ko di-distinguish, Doc, yung sakit ng ulo? Sabi mo nga, hindi naman lahat ng sakit ng ulo ay konektado sa TMJ disorder, no? So Yes. may differentiation ba ito? Or pag halimbawa, nagamot mo na, uminom ka ng mga kung ano, tapos hindi pa rin nagagamot, ganun ba yung Doc Spark? Yeah, mostly pag nagkaroon tayo ng headache, di ba ang ginagawa natin, nagre-relax or di naman kayo uminom ng gamot. So afterwards noon, and if it persists pa rin yung problem, pwede nating i-konsulta. So kasi sa process kasi ng elimination, doon natin ma-determine talaga kung meron ba tayong problem sa TMJ or it could be factor ng ibang bagay. So again, yun po yung mga signs. Una, clicking sound. Tama ba, Dok, kung hindi tama yung bite? How can they know na hindi maayos yung bite nila? Kasi yung iba kain lang naman ng kain, di ba? Hindi talaga aware sa mga ganito. Na parang, may problema na pala sila sa bibig nila or baka may TMJ disorder na sila. So, ano ba yung tamang bite? Ano ba yung normal biting, Doc Spark? Okay. So, ang pag-bite kasi natin is doon, pag nagkakaroon ka ng symptoms like pangangalay or di naman kaya you have difficulty chewing or mas form yung isang side ng face mo, there's a tendency na meron, pero I'm not saying na like sumasakit na siya kagad, pero it could be na nagde-develop pa lang siya. So it's a good thing to have a regular check-up, especially once every 6 months or at least a year kung talagang hindi talaga kaya pumunta sa dentista in every 6 months para at least ma-assess and at the same time makita nung dentist na nagkakaroon ka na pala ng TMJ dysfunction para hindi na later on magkaroon ng problema sa part din ng pasyente. Based sa practice mo, Doc Spark, sino ang madalas or yung mga usual na nagkakaroon ng problema sa TMJ? Yeah, okay. So mostly kasi based sa studies din, it's more common talaga sa babae. And Bakit? syempre, Bakit, I'm Doc? not sure lang talaga sa reason. Maybe at sa lifestyle or maybe just talking too much. Mas madaldal talaga kami mga babae, gano'n. Oo. So, ayun. Pero based kasi sa practice na na-notice ko, babae talaga yung more common na pumupunta sa clinic para magpa-treat or magpa-check kung may TMJ dysfunction ba sila.
Yeah. So, ayun, mas madalas pong nagkakaroon ng problema dito yung mga kababaihan, no? So, again, itong Yes. TMJ disorder ay hindi naman sinasabi, parang wala pang masyadong, Doc, no? Tama ba yung cause niya? Hindi naman siya sa lifestyle, hindi naman siya sa mga kinakain. Yeah, and sometimes check talaga natin kung ano kasi merong contributing factors kasi na nag-affect if may TMJ tayo. Like for example, sinasabi nila dahil ba sa stress. On my end kasi, and on my perspective din, na when it comes to stress, lalo na pag may nafe-feel ka na something sa katawan, stress ka na kagad eh. So it's like the other way around for me. So isang factor yun, and then at the same time, meron din yung injury, isa yun, like sa mga aksidente, nasuntok, nasiko, nabangga. So may tendency talaga na magkaroon or mag-develop ng TMJ. Lalo na, kunyari, na aksidente ka like 5 years ago, hindi mo napansin kasi akala mo okay naman ako, normal naman ako. And then eventually, later on, dun pala siya nagde-develop. Like for example, natanggalan ka ng isang ipin, tapos supposedly yung natanggal na yun, i-replace mo. Para naman, magkaroon siya ng pag-balance dun sa bibig natin. Pero if neglect mo yung part na yun and hindi siya na correct, may tendency na mag-develop din dun sa TMJ dysfunction. So may contributing factor din pala dito yung pagpapabaya mo sa ngipin mo, do, kung hindi na naayos kasi 'di ba sabi nga natin, syempre pag sinabi nating oral health awareness, yung pag-iwas natin sa decay. So yung mga may sira ng ngipin tapos hindi naayos, it can also lead to TMJ disorder, Doc. Yeah, parang domino effect kasi siya, like nagkaroon ka kunyari ng cavity. So akala mo isang ipin lang yung maapektuhan or di naman kayo, sa ano lang yun, maliit lang yan. Eventually, if hindi mo agapan kagad, may tendency siya na mabunot. Kung kunyari, kung hindi mo afford yung magpa-root canal, may tendency papabunot mo na siya pag talagang severely decayed na siya. So, pag natanggal na siya and then na-neglect mo yung part na yun, isa lang naman ipin, marami pa naman ako. Yes. Very Yun. Pinoy. Yeah. And then, syempre, di ba, let's face it, in reality, minsan pag hindi sumasakit, madalas pag hindi sumasakit yung ipin, hindi ka rin naman talaga pupunta sa dentista. Di ba? Naging common mindset na siya. And I hope mag-change din yun para at least yung oral health natin, maprotektahan at mapangalagaan. At the same time, maipasa rin natin sa future generations. Ayan. So pinag-uusapan po natin ngayong gabi yung TMJ disorder, no? Yung temporomandibular joint disorder. So again, na-mention ni Doc Spark yung mga maaaring dahilan para magkaroon nito. Sa ating pagbabalik, alamin natin kay Doc Spark, paano pag pinabayaan, no? May problema ka na pala sa bite, sumasakit palagi yung ulo, yung likod mo, kasi sabi nga ni Doc, apektado lahat yun kapag ikaw ay may TMJ disorder, no? So, tsaka ano ba yung mga procedure na pwedeng gawin para makorek ito or maisaayos para wag ka magkaroon ng mga discomfort na dala ng pagkakaroon ng TMJ disorder? Babalikan po natin itong ating talakayan dito sa programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa,
Una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. NAS Extension. Nagbabalik po kami sa ating programang Lunas Extension. Kasama pa rin po natin si Doc Apimi, Doc Spark Sopetran, isa pong dentista na pinag-uusapan po itong TMJ disorder. So, Doc, may mga question tayo kasi, no? So, halimbawa, sabi nga nila, madalas na pagsakit ng likod, ulo, tas medyo hindi na okay yung bite nila. Positive, meron silang TMJ. Pero paano ba nila malalaman na positibo sila talaga na meron silang TMJ disorder, Doc, no? So, ano ba yung mga madalas na procedure to know? At the same time, Doc, may mga complications ba na pwedeng mangyari kapag pinabayaan ito? Okay, so at first muna, paano natin malalaman if meron tayong TMJ dysfunction? So syempre pupunta tayo sa mga respective dentist natin or every time magpa-check up tayo. Minsan yung mga doktor ay nagsasabi na, parang suspected ka na meron kang TMJ disorder. Mhm. So i-refer ka nila sa specialist or sa dentist mo mismo para to check and to get the idea kung talagang positive ka nga ba for that. So, ang ginagawa mo doon pagdating sa clinic is may personal assessment and then syempre forms, kuha ng impression, pictures, x-ray, and then yun. If on some cases, pag talagang malala, like CT scan, MRI, so isa yun para to know and to diagnose kung meron ka nga bang TMJ dysfunction. Kasi in between kasi ng dalawang bone na yun, meron siyang cushion na tinatawag nating articular disc. So, yung disc na yun yung para nagpo-protect sa dalawa na para hindi bumangga. So, pag yun ay napudpud or yung bone mo ay napudpud, may tendency na mag-slide, ma-dislodge yung jaw mo, and doon na nagkakaroon ng problems. And to be honest, based sa experience ko rin, pag nagkaroon ka kasi ng problem dun sa TMJ, at first parang okay pa, kakayanin. Pero eventually later on, nagko-compensate yung katawan natin to a certain area na kasi may tinatawag tayong parallelism eh. So pag itong part na to hindi siya parallel, magko-compensate yung body mo just to make you stable. So doon na papasok yung minsan tatabingi yung mukha mo. So pag naman Doc, kung tumabingi yung mukha ko, so hindi naman ako concerned masyado sa aesthetics, di ba? Yes. So doon na papasok yung maapektuhan yung pag-chew mo. So pag nag-chew ka and tabingi yung mukha mo, mas more ang force na ma-exert mo sa isang side compared sa kabilang side. So mas lalaki yung ditong area na yon. And pag nagkaroon ng mga ganong problem, syempre mas more exposed yung ngipin mo dito sa pressure and eventually, lalo na pag kulang-kulang yung ipin natin, may tendency na uuga, magkakaroon ng problema, and then yun, parang domino effect siya eh. Mm-hmm. So yun. So, yung mga cases na nagla-lockjaw, is it connected also to TMJ dysfunction? Yes. So, pag nagka-lockjaw kasi, may tendency na nag-displace yung TMJ natin. Or I mean, yung mandible natin. So, pag ganun, number one, yung una talagang gagawin, don't panic. Kasi marami ako na-encounter before na nag-lock. So, as in, nagpanic sila. And yun, kasi pag nagpanic tayo, parang everything throws out the window na eh, di ba?
Yes. So, yun ang pinaka Delikado ba yun? Ano ba yung mga dapat gawin sa mga nanonood nakikinig? No? Halimbawa, nagganon na yung sitwasyon, nag-lockjaw. So, ano ba yung mga first step, Doc, para hindi mas lumala yung sitwasyon? Okay, pag in case of nag-lockjaw ka, ang pinaka best talaga na idea is pumunta na talaga sa dentist or sa hospital, whichever is nearer to the patient mismo. And at the same time, you can try to massage the area. Yun, isang trick din yun, up to the point na magkaroon ka ng professional help na able to seek your seeking medical attention ba. Yun. So, ayun, no? So, again, sabi nga ni Doc, may mga cases na tumabingi na yung mukha. Ba't dumarating sa ganun, Doc? Matagal na pala silang may TMJ dysfunction or disorder, pero pinabayaan nila, ganun ba, Doc? Yes, kasi most of the time kasi, hindi natin siya napapansin kung tayo lang sa sarili natin. Unless na lang na ma-detect ng dentist nyo or medical practitioner na parang may something off. So sometimes they try to advise you na you need to go check it out para at least ma-prevent or save you a lot of time and money na rin, di ba? Kasi mas malala, mas malaki-laki yung magagasto natin. Sa age, Doc, madalas ba na anong mga age nagkakaroon ng problema dito sa TMJ? Yeah, usually meron din na teenagers, merong matanda. So hindi rin natin masasabi talaga na like ano yung age bracket kasi as much as pwedeng maapektuhan lahat eh. Unless na lang siguro infant, 'di ba? Yes. So Doc, halimbawa sila na nga ay diagnosed with TMJ disorder, no? Ano ba yung mga options to correct it? Okay. So pag andun ka na and na-confirm na positive ka for TMJ or TMJ disorder, the tendency is pwede kang i-check muna yan kung kaya siya na tinatawag natin na pag-correct ng bite. Like, kunyari, may pasta tayo, di ba? So sa pasta, na-encounter na to mostly ng karamihan na pag nagpasta yung isang dentist, tinatanong, uy, may mataas pa ba? Tapos nagsasabi sila na, uy, konti na lang, Doc, pero parang okay na. Yung, ang isang contributing factor kasi doon, may mafe-feel tayo na hindi siya dapat na andun. So itatry ng brain mo na i-eliminate yung part na yon. So the moment na kunyari may mataas na area dun sa pinasta sa'yo, pagdating ng gabi which you're unconscious na, nagkakaroon ng parang grinding na mangyayari. So yun na tinatawag na night grinding. And eventually, may makikita kang person na parang pantay na yung mga ngipin pag kumagat, as in parang straight na dahil sa na night grind or yung bruxism na kung tawagin. So, pag ganun yung nangyari, ang tendency is you can you can ask for a opinion dun sa dentist, and most likely if yun yung situation, pwede kang i-suggest nila ng night guard, and yun, pag medyo mataas yung pasan, kaya naman tanggalin lang yung konting interference na yung pwedeng bawasan, or kung kulang, pwedeng dagdagan. And at the same time, splint therapy pagdating talaga sa TMJ. So, yung splint therapy is something na applyan siya, na nilalagay sa bibig natin, and at the same time, kapares nito is, orthodontics or braces, or di naman kaya prosthesis. Speaking of braces, Doc, marami ngayon ang into DIY braces. Does this DIY braces can also cause TMJ disorder? Yeah, most definitely po. Kasi pag dahil sa DIY hindi siya tinitingnan mismo ng professional, may tendency, may mga manineglect ka talagang bagay. And in the first place kasi hindi naman talaga dapat yung gagawin. And lalo na makaka-apekto lang, hindi lang sa aesthetics and so on, but to your health din. Kasi lahat ng pagkain iniinom natin sa bunganga dumadaan. So pag yan kagad ay magkaroon ng damage, may tendency magkakaroon din ng domino effect towards sa problem na may encounter mo throughout. Ayan, kaya again, paalala po sa mga nagdi-DIY braces na hindi po yan safe, at talagang pinapaalala po ng ating mga dentista, kagaya ni Doc Spart, na wag pong tangkilikin yan. So Doc, sabi mo, lagyan ng splint, mag-braces, and other procedure. Gaano katagal, Doc, yung medication or yung pagtitherapy para maging maayos, or naibabalik pa ba sa dati talaga, Doc?
Pwedeng magawa ng paraan, but on some cases kasi like kunyari severely damaged na talaga, what we can do only is parang habulin na lang kung ano yung pwedeng magawa. Alright? Pero on some cases naman na pwede pa siyang maayos, pwede naman. Ayan. Kaya nga as early as possible. Sabi nga Doc, minsan kasi hindi natin ma-distinguish if there's something wrong with our mouth, with our bite, with our teeth, diba? So, mahalaga talaga yung pagbisita natin sa mga dentista. Isa yung na-point mo, Doc, yung night grinding. Tama ba, Doc? So, kung kilala silang gano'n, malamang may problema sa TMJ. Tama ba, Doc? It could be a TMJ dysfunction or it could be a problem sa airways din nila. So, like sleep apnea. Obstructive sleep apnea, may tendency. Kasi pag natutulog tayo, hindi tayo conscious. So if kulang yung oxygen na pumapasok sa katawan natin, itatry ng brain mo na i-move yung jaw mo forward and then resulting siya sa night grinding. And sometimes yun, pag may interference tayo na feel like bago lang na napastahan yung pasyente and medyo may mataas na area doon, kaya may tumutubong third molars, yun, may tendency na ganun mangyari. Ayan. So to prevent that, mas better na ipa-check nyo para ma-distinguish kung ano yung problema and at the same time, matackle yung exact procedure na appropriate dun sa pasyente. Ayan. So again, wala na kaming oras ni Doc. So Doc, mga huling paalala sa ating mga listeners and televiewers, hindi lang sa TMJ disorder ko, syempre sa pangangalaga sa kanilang overall oral health. Okay. So, thank you guys for listening and yun paalala lang na visit your dentist once every 6 months and at the same time brush your teeth 3 times a day and yun, eat healthy and stay healthy. Ayan, maraming salamat Doc Apimi, Doc Spark sa Petran sa iyong oras, Doc, at pagbibigay impormasyon tungkol po sa TMJ disorder sa ating mga listeners and televiewers nationwide. Ako po ang inyong nakasama dito sa programang Lunas Extension, Faith Salaver Clamor. Lagi po nagpapaalala na prevention is better than cure. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.